So, previous Sundays po, i-share sa atin ni Pastor ang tungkol sa hold your ground. Amen. Hold your ground. And I would like to share 2 points po na nakuha ko doon sa ating mensahe na hold your ground. So, una, God did not, hindi tayo, back to Tagalog, hindi tayo tinatawag ng Diyos na Christians, right? Ang tawag sa atin is anak. No? At bilang anak ng Diyos, dapat alam natin kung paano tayo kikilos or aakto bilang anak niya. Amen. Ang pangalawa, more than the person, the enemy is more concerned to stop the work in the kingdom. No? So, kaya nga kahit po kahapon, kagabi, dun sa inatenda namin, isa po sa sinabi doon ng pastor na nag-share, hindi tinitingnan kung palagi kang nasa church, dun ka na lumaki sa church, di ba, pinanganak ka na nandun ka na sa church. Di ba, ang concern dyan ng kaaway is, what are we doing in the kingdom of God? No, hindi niya tayo papakialaman kung lagi tayo nag-church or what. But once we do the work in the kingdom, doon din siya nagmamadali to distract us, to disturb us, to stop the work. Amen. So sabi nga po dun sa mga principles, una, they will not see. No? And tayo bilang mga mananampalataya, especially nung tayo ay bago pa lang, ang atin pong mantra o ang ating paniniwala, to see is to believe. Lagi tayong gusto natin may pruweba, gusto natin may ebidensya bago tayo maniwala. No? Pagdating po sa pananampalataya natin sa Diyos, ang kailangan po nating maging paniniwala is believe and you will see. Amen. Believe and you will see. Kagaya po nung inatenda namin na one of the speaking po or pag-share ng message ni Pastor Cyrus Gomez, no? Sabi niya po, ang salita ng Diyos ay hindi para sa ating isipan, kundi ito ay para sa ating puso. Amen? Bakit sa puso? Kasi kapag naririnig natin ang salita ng Diyos at ito ay sa ating isipan natin i-stay, walang mangyayari. Right? Kasi ang daming papasok sa isip natin. Sasabihin natin, unang-una, totoo ba yan? Mangyayari ba yan? Paano yan? Kailan yan? So, ang daming questions. Hindi natin, kung ang magiging, natin is yung Word of God, once na marinig natin is sa ating isipan, so, most likely, hindi natin paniniwalaan yung tinanggap nating mensahe. Right? Lalo na at kitang-kita natin yung realidad ng buhay, realidad ng sitwasyon na nakikita natin. Amen. All right. And pangalawa, they will not know. So dito po tayo nagkakatalo sa understanding. No, lahat tayo yung lupa. Walang problema sa sower, who is God. Walang problema doon sa seed, which is the word of God. Pero ang problema, nasaan po? Nasa atin, nasa ground. Pare-parehas tayo ng mensaheng naririnig, pero dahil magkakaiba ang ating pagkaunawa, ang ating understanding, nagkakaiba-iba, then of course, yung ating response. Right? Okay. And pangatlo po, sabi doon, kill them. No? Hindi ba tayo nanginginig doon? Kill them. So, yun, we have to be very mindful. No? And sa pagpapatuloy po ng aking mensahe, mai-share ko din po sa inyo dito. Kasi hindi titigil ang kaaway. Right? No? Hindi man natin siya, sabi nga po, talunan na ang kaaway. Pero hindi siya rin humihinto to distract us kahit alam niyang talunan na siya. Amen. Okay, so to start my message, so I entitled my message for today, Rekindle Your Divine Spark. No? Rekindle Your Divine Spark. So praise God po, yesterday, yung pong ating mga youth ay nagkaroon ng privilege to join
the Love Fest po ng ating mapa ng kabataan. No? Kasamahan po natin yung mga ibang churches sa Parañaque. And habang nakikinig po ako doon sa mensahe na naibigay, sabi ko, it confirms kasi yung content po nung aking message is doon din iikot. No, I believe hindi siya coincidence or since this is Love Month, kaya po ganun ang tema natin, no? Pero before I created this message, I believe na ito po yung gustong ibigay at ito yung gusto ni Lord na ibahagi sa atin ngayong umagang ito. So to start, 1 John 2 verse 15 to 17. 1 John 2, 15 to 17. Do not love the world, nor the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the boastful pride of life, is not from the Father, but is from the world. And the world is passing away, and its lust, but the one who does the will of God abides forever. Amen. So sabi dito, do not love the world. Bakit naman Ate Aina do not love the world? Di ba sabi naman wala namang masamang kinreate ang Diyos. So, sa tingin natin, yung mundo, wala din namang masama doon, right? But remember, yun pong naituro sa atin ni Pastor, pag pinag-uusapan po dito yung world, it is the system, yung values, yung principles, yung nagiging trend right now sa mundo. And I know we are all aware of those trend na hindi natin dapat siya ina-apply or hindi natin dapat sinasang-ayunan. Amen. So for my second slide, so correct me po if I'm wrong. Tama po ba nga si Pastor Tonde Bacare? We are in this world but not of this world. No? So narito daw po tayo sa mundo, pero hindi tayo para dito. Parang contradicting Ate Aina, parang nakakalito or nakaka-confuse. No? So we are in this world dahil inilagay tayo dito ng Diyos dahil ito yung ating training ground. Amen. And we are not of this world kasi hindi ibig sabihin na narito tayo sa mundo, anything na nandito is ating i-embrace. Ating lalakaran or ating ia-apply. We belong to the kingdom of God. Amen. We are kingdom citizens. Naniniwala po ba tayo doon? Amen. So, this year po, pagpasok ng taon na ito, buhay na buhay po sa akin yung isinishare ni Pastor, yung tinuturo niya about being intentional, about the change of mind. Diba po? And nung nagsimula po ang taon, I intentionally wake up at 4 a.m. para magawa ko yung aking quiet time with God. Amen. And ang nakakatuwa po, there are two message or two word na masyado pong iba. Kumbaga yung steering up po sa akin is iba or yung impression po sa akin is iba. Ang una po doon, sabi, ito po is according to Dr. Miles Monroe. Sabi niya po, when the purpose of something is unknown, abuse is inevitable. No? When the purpose of something is unknown, abuse is inevitable. Pangalawa po, according pa rin kay Dr. Miles Monroe, our prayer should not be our last resort, but must be our first response. Amen. So, prayer should not be our last resort, but must be our first response. Amen. So, buhay na buhay po yung dalawang yun sa akin, and I intentionally do it kasi sabi ko po, isinishare ko sa worship team, sinishare ko sa life group. Habang umiidad ka pala, mas nagiging seryoso ka sa buhay.
mas gusto mong gawing better version yung sarili mo, no? Especially kapag nagkaroon ka ng self-assessment and then you look back na ano bang nangyari sa akin for the previous years? Bakit ilang taon na ganun pa rin ang nangyayari? Of course, we have to decide to change. Amen. So next slide po. So I will be sharing 3 ways to rekindle our divine spark. But before that, bago ako magpatuloy, ano ba yung divine spark? Ano ba yung tinutukoy kong divine spark? Ano ba yung rekindle? So pag sinabi nating rekindle, to make it alive. So my question to you now is, are we alive or we are just existing? Alive, of course. Amen. We are alive. And if we are alive, there must be continuous growing. No? Continuous growth. Kung tayo ay alive. Yan po yung challenge sa atin ni Pastor na kung tayo ay buhay, dapat lumalago. No, dapat lumalago, hindi stagnant. Right? Okay. 3 ways to rekindle our divine spark. First, intentionally choose to love God and be in His presence. Intentionally choose to love God and be in His presence. So there are goals, we have goals in life. No, madami tayong goals na gusto nating i-achieve. Pero as I look back, kahit yung sarili ko, parang ang nagiging pamantayan ko po, kailangan meron akong motivation para magawa ko or maisakatuparan ko itong mga goals ko na ito. Pero alam niyo po, nung kami ay nagdi-devotion po ng mga leaders, na-share din po ito ng Sister Marge about the word motivation. And ito po yung na-capture ko na sinabi ni Pastor. Sabi niya po, it must not be motivation, kundi yung discipline. Ano yung meron sa discipline? A change mind and yung decision. Right? Kasi pag sinabi nating motivation, anytime pwedeng mawala ang motivation, hindi tayo laging motivated. Though sa pagpasok ng taon, we are really motivated. Nakasulat, lahat yung mga goals natin. Nandyan yung talagang we are excited to do it, kung ano man yung goals natin. Pero pansinin natin pagdaan ng mga araw, unti-unti yang nawawala. Right? Just like our divine spark. So right now, I just want you to imagine a candle. No? Imagine a candle po na merong stable na liwanag or yung pinaka-flame niya. No? Or yung pinaka-spark niya. So sa unang sindi natin, stable yung flame. No? Malaki yung flame niya. Pero kapag ka nadaanan niya ng hangin, unti-unti yang nagsusway. Unti-unti siyang nag-flicker. No? Hanggang sa umaandap-andap. Nagdidim. So kagaya po ng ating divine spark with the Lord. The moment that we know God, the very first time that we encounter the Lord, ano po ba yung ating naramdaman? Kagaya po kanina nung tayo ay umaawit, hindi ba ramdam nyo ang yakap ng Diyos? And we realize how amazing love, how amazing yung love ng Lord para sa atin. Amen? Sabi doon, yung hari natin, ibinigay yung buhay niya para sa atin. So, paano yun mangyayari na ang alam natin, hari, tayo lagi, susunod tayo. Tayo lagi yung sumusunod. Ano man instruction, ano man ginagawa, we have to follow Him. Pero yung ating great King, He gave His life to us. He sacrificed His life for us. Kagabi din po merong question doon na madaling sagutin, pero kapag nagkaroon ka ng, napunta ka doon talaga sa ganong sitwasyon, hindi mo na alam kung ano ang iyong gagawin. So nagtanong kahapon kagabi yung pastor, sino ba dito ang nagmamahal sa Diyos?
Ang daming nagtaasan ng kamay. Sino dito ang handang ibigay ang buhay nila para sa Diyos? Ang dami pa rin. Ito na, pangatlong tanong. Paano kung may pumasok dito na terorista at may dalang Armalite? At sinabi, kung sino ang gusto pang mabuhay, pwede nang umalis sa lugar na ito. So, nanahimik na po. And there is silence in the atmosphere. No? Pero kidding aside, it's really hard kapag ka nandoon na tayo sa ganong sitwasyon. Hindi rin natin alam, even us, no? And iiwanan ko na lang po sa inyo kung ano po yung magiging stand nyo on that situation. So we may not feel like spending time with Christ in the Word and in prayer every day. We may feel like we don't have time to read and study and praise Him. We may feel like it is so hard to find time to pray with our spouse and to lead the family spiritually. But the truth is, we need to stop using those feelings. Huwag nating unahin yung nararamdaman natin, ay mahirap kasi, wala talagang oras. Ay mahirap, hindi talaga kayang gawin. Hindi kayang isingit sa schedule. To using your feelings as an excuse for your spiritual apathy. Do what you know you are supposed to do. Remember, people of God, remember that feeling will follow doing. No? Kaya nga po sinabing intentional, sasadyain. We are not used to do it, pero pipilitin. Sasadyain. Kung hindi tayo maagang nagigising, meron tayong mga schedule ng life group, pilitin mo, kapatid. No, there are many ways if we really like to do it. If we are really intentional to reposition ourselves doon sa presence ni Lord. And sabi po ni Pastor, we can only encounter God if we are in His presence. Gusto natin, meron tayong desire na tayo ay magkaroon ng encounter kay Lord. Hindi naman natin ginagawa at hindi natin ipinoposisyon ang sarili natin kung saan natin may experience ang presence ni Lord. Sinabi na sa atin, ito naalala ko, i-share ni Pastor before, sabi ano daw yung sikreto ng successful na tao. So anong share nung taong ito? Gumigising siya ng 3 a.m. I think or mas maaga pa. To be with God. To devote himself to the Lord. So yun pala ang susi. And I believe lahat po sa atin ang gusto maging successful sa buhay. So ibinigay na sa atin yung susi, ayaw naman nating gamitin. Amen? Ayaw naman nating gawin. Nananatili pa rin yung KKK. No? Yung KKK. So we can only encounter God if we are in His presence. And to add with that, gusto niyo po bang malaman kung kailan wala ang presensya ng Diyos? No, isi-share ko po sa inyo shortly. Una, hindi po magi-stay ang presensya ng Lord if we keep an old life with an old mentality. Right? Kasi yung now word of the Lord, paano natin siya makakapture? Paano natin maririnig ang boses ng Diyos kung lagi tayong nakalingon sa ating nakaraan? Sabi nga, do not dwell on the past. Tapos na yon, wala na tayong magagawa doon. Let's keep moving forward. If we want a balanced life, isipin po natin yung prinsipyo ng bisikleta. Na sa bisikleta, kapag tayo ay nag-move forward, kapag tayo ay nagbabike, doon lamang tayo makakabalance. Yung moment na we decide to ride doon sa bike, pero hindi naman tumatakbo, at itaas mo yung paa mo, sige tingnan natin kung ilang segundo ka makakabalance. Tama? Pangalawa, wrong environment with wrong company of people who doesn't walk with the absoluteness of God's Word. So mga kapatid, especially ating mga kabataan, learn to be choosy din. No? Learn to be choosy. Hindi lahat
Kasi dapat friendly ako eh. Paano ko sila aabutin kung ako yung mismong lalayo sa kanila? So, assess it. Kung ilang taon na kung talagang yun ang intention mo, yun ang goal mo to reach that person, and nakikita mo walang nangyayari, at ang nakakalungkot pa, kung sa halip na ma-influence mo sila, ikaw pa ang nai-influence nila, learn to let them go. No, learn to let them go. So, wrong environment. Wala dyan ang presensya ng Diyos. At pangatlo, religious activities out of man-made ideas and programs. No, sabi nga po, ang pinaka-great enemy of God's idea is man's idea. There are times na sa tingin natin bilang tao, maganda yung intensyon. Maganda yung gusto nating gawin, but the question is, ito ba ang gusto ng Diyos para sa atin? Alam niyo po, nung una akong makakilala sa Panginoon, praise God sa pamamagitan po ng PhilClean Technology Company, and yung encounter ko doon sa mga Monday devotion namin, lagi ko yung naririnig. Laging binabanggit ni Sister Ken, ni Pastor, na yan ba ang pinapagawa ng Diyos? So nung time na yon, syempre bago ka, paano ko malalaman kung yun nga yung pinapagawa ni Lord? 'Di ba? Parang mag-iisip tayo, yan ba talaga yung pinapagawa? May gusto tayong gawin na iba. Pero, kailangan muna natin siyang i-check kung ito ba ang pinapagawa ng Diyos. So ito naman po ay na-share ko na rin previously, yung aking talaga na pangarap na mag-abroad. Kasi nung pagkatapos ng college, yun po talaga yung nasa isip ko eh. Mag-abroad kasi sa tingin ko, doon ako makaka-help sa family ko. And then, ba't naiiyak? Ba't naiiyak? Tapos nung makilala ko po ang Panginoon, doon ko unti-unting nakita, yung plans, yung dreams natin, pwede siyang mabago, no? Pwede siyang mabago. And yung pag-priority natin sa Lord, yung pag-priority natin doon sa buhay natin na maiposisyon siya kung saan siya kung saan natin mas mai-encounter ang Panginoon. So, unti-unti, doon ko, sorry, ano ba yun? Aray ko. Ano ba yun? Hindi ko po ina-expect na maiiyak ako. Pero yun po, kasi kapag pala nakakilala tayo kay Lord, doon natin maiintindihan na anumang ganda ng gusto nating mangyari sa buhay natin dito sa mundo, magta-turn around yun eh. Magta-turn around. Kasi habang nakikilala ko po ang Panginoon, ang nasa isip ko, what would be my gain doon sa pag-achieve ng lahat ng iyon na wala naman ako sa Panginoon? No? And to see my family po na unti-unti, na nakakarinig din sila ng Word of God, unti-unting natanggap nila na there are celebrations. Ano ba yan siya? Yung mga panahon, siguro na ina-expect nila na kailangan nandun ako, pero wala ako kasi nandito ako sa church. No? And yung panahon na yung lagi nating kagabi talon lang ng talon tapos ngayon iyak ng iyak. Ano ba yan siya? Pero yun po, I hope na susundan naman po, pasensya na. Hindi ko alam talaga na maiiyak ako today, no? Pero yun po, yung maiisip natin na mas mahalaga ang Diyos,
Mas mahalaga ang Panginoon more than doon sa mga gusto nating mangyari sa buhay natin. When we start to set aside yung plans, yung dreams, kasi mas priority mo yung growth mo with God. Okay? Amen. So yun po yung tatlong yon. We must remember na hindi po nagdudwell doon ang presensya ng Diyos. Una, ano po yung una? Kung tayo ay we keep looking back doon sa ating past and we have our old mentality. Pangalawa, yung wrong environment. And pangatlo is yung man's idea. No? Yung man's idea, hindi dapat po yun ang manguna. So second principle, examine your heart to see what your first love really is. No? Examine your heart to see what your first love really is. I have 3 questions po dito. Una, let's assess ourselves, no? Habang ibinibigay ko po itong mga katanungan na to, magkaroon tayo ng self-realization. Una, where does your time go? Where does your time go? Balikan nga po natin ang ating mga sarili. Most of our times, sabihin na natin sa buong araw, ilang oras, ilang minuto ang ibinibigay natin kay Lord. Ano ba yung ating mga pinagkakabisihan? Ano yung ating mga ginagawa sa buong maghapon? Pangalawa, where does your money go? Saan napupunta yung money natin or yung resources na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos? No? Sabi ko nga po kanina, yung kay quotation po ni Dr. Miles Monroe, when the purpose of something is unknown, abuse is inevitable. Kung hindi natin nauunawaan ang very purpose ng ating buhay, ng lahat ng bagay na meron tayo, nandyan yung abuso. Nandyan yung abuse. Kung saan-saan natin ginagamit, even itong ating sarili. Kung saan-saan natin dinadala yung ating pera. No? At pangatlo, what delights your heart? What delights your heart? Ano ba yung nakakapagpa-excite sa atin? Pag ba tayo nagigising ng linggo, are we really excited? Maaga ba talaga tayong gumigising kasi gusto natin maaga tayo sa church? Sabi nga po ni Pastor last Sunday, do not come to church to recharge. Be here already charged. Right? Hindi ang purpose kung bakit tayo magsisimba, kasi buong linggo akong pagod na pagod. Talagang ang trabaho ko, ang katawan ko, kailangan kong mag-recharge sa church. No. Pagpunta po natin ng church, we are already charged and ready to give our best to worship and praise our only God. Amen. So dito po papasok. Sabi nga, yung lust of the flesh na narito sa mundo, ito yung cravings of our physical bodies. Ano ang meron? Lust of the flesh. Even our food. Yung kinakain natin. And this year also, kaya po unti-unti tayo nagsisimula, to really nangingiti ang atikat. Yung ating diet at yung pagkakaroon natin ng healthy body. Kasi anumang kagustuhan natin na gawin ang work of the kingdom, kung hindi naman healthy ang ating physical, paano yun mangyayari? And of course, our body is not our own. Do you agree with that? Hindi atin itong katawan na to. Ipinahiram lang din ito sa atin. No? So we have to take care of it. So one of my realization din po ngayon, this year, is kailangan yung self-love. Nabanggit to ni Ate Princess. Self-love. Kahit sa physical, na kailangan maging mindful, maging aware tayo, na ingatan yung ating physical na pangangatawan because this is not our own. It belongs to God. Second, lust of the flesh. Lust of the eyes. Relentless pursuit of material things. Ito po ay lagi nating sinasabi,
hindi po masama na maghangad ng mga material things, material possessions here on earth. Kasi maging sa salita ng Diyos in John 10:10, ang nais ng Diyos sa atin ay bigyan tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. So kung buhay po yan na ganap at kasiyasiya, of course, we believe pati yung material things ay kaakibat po niyaan. Amen. Walang masama na maghangad tayo niyan, ma-improve yung ating lifestyle, but don't forget your top priority. Bakit top priority? Kasi sa buhay po natin, ang daming priorities. Ang dami nating priorities, but we must know who is our top priority. Pangatlo, pride of life or the arrogant self-reliance. Yung atin pong kayabangan, no, yung kasama sa KKK, na nawawala na po tayo ng dependency kay Lord. Feeling natin, dahil magaling ako dahil matalino ako, dahil yan sa strength ko, puro sarili, nagiging self-centered. So those are idols. Right? Those are idols. Dito po sa tatlong ito, madali nating masabi, oo, idol yan ang buhay. Tingnan niyo po to, people of God. The sad truth is that even good things can be idols. Even good things can be idols. We can idolize our children. We can idolize our work. We can idolize our religious involvements or our ministry. Or even our spouse by putting them before our pursuit of Christ. Amen? So, hindi lang pala itong mga sa tingin natin, evil things to Talagang yan yung mga nagiging idol ng buhay natin. There are also good things na kailangan nating bantayan. Kapag ka masyado na nating pinapriority yung ating pamilya, yung ating anak, yung ating trabaho, ang ating business. So alam niyo po, people of God, sabi nga, kung gaano ka-important ng Sabbath, sabi, honor your Sabbath, na hindi mo siya talaga dapat ipagpalit sa kahit na anuman itong araw na to. Right? Kahit ano pang bantay mo sa tindahan mo, kahit ano mo pang kayod mo ng pagdadrive mo, walang mangyayari dyan. Kasi ang prinsipyo ng Diyos, ang sabi sa kanyang salita, honor the Sabbath. Amen? And we are so blessed po and build doon sa word, and every time po na nagkakaroon kami ng discussion sa mga leaders, kina pastor, sabi nga po doon, do not interchange our function with our purpose. Do not interchange our function doon sa ating purpose. Ang purpose po ang dapat na mas mataas. Yung na-share nga ni pastor, isang lingkod ng Diyos, ang sinasabi na po dito, it's the matter of life and death na kapag hindi niya na priority yung gawain ng Diyos or yung kanyang appointment with God or yung kanyang appointment doon sa kanyang senior pastor. So tayo ba, umaabot na ba tayo doon? It's a matter of life and death. I remember one of our SCB intake po, yung isang speaker, na-encounter niya, nagkaroon ng road accident. So nagtumbling-tumbling na po yung sasakyan doon sa north area na. Pero ano pong ginawa ng speaker? Bumalik lang, nagpa-check lang kasi nga, nag-ikot-ikot daw po talaga yung sasakyan. Pero, ang ending, bottom line, nakapag-speak pa rin. Nakapunta pa rin ang Baguio. So, yun yung mga experience. It's a matter of life and death. Kasi sabi ko nga, kung ako kaya, tutuloy kaya ako? Ang common pa nga sa atin, itim na pusa lang ang makita. Babalik na ng bahay. Pusa pa lang yun. Nakakita pa lang ng itim na pusa or nakakita ng uwak. No, hindi na agad tutuloy. Di happy-happy ang kaaway. Kasi yun ang concern niya yung ma-stop ang work. Right? So examine our heart. Sabi ko sa devotion namin, Pastor, meron po akong wini-weigh kung saan po yung magiging emphasis ng aking preaching. Kung dito po, sa medyo nang real talk, medyo lang ba? Medyo lang, bakit kayo tahimik?
Doon sa medyo ng real talk or doon sa isang medyo light. So mismong ako, na-correct ni Pastor during our devotion. Kasasabi lang natin yan eh. One of the category nung nasa wilderness church, it is not man's desire. Kapag ka nagiging man's desire na, akala natin yung intention natin maganda. Kasi Pastor, chinek ko po yung comment niyo po sa akin. Ito pala po yung kailangan kong i-improve sa preaching ko. Kailangan general yung atake. Hindi lang pang mga leaders. So doon na-correct ako. And we keep on changing. I acknowledge na sinabi yun ni Pastor, pwedeng sinabi niyo yun dati. But we keep on moving. We keep on changing. So maaaring this season, okay, balik na ulit tayo. Hindi na ulit. Di ba? May mga time na, okay, learn to command. And then this time, okay, wag muna ulit. So just like saranggola, ito pa yung mga just like saranggola, lagi sinasabi ni Pastor, saranggola, learn how to, yung aalaguhan mo yung saranggola at kailan mo hahatakin. So yun, we should know how to do that. So examine our heart, nasan ba talaga yung love? Ano ba talaga yung inuuna natin? Kasi kung sasabihin po natin yung kabisihan ng buhay, lahat po naman tayo may pinagkakabisihan. Lahat tayo may situation na dumarating, magkakaiba nga lang, pero hindi tayo mauubusan ng kabisihan sa buhay. No? Pero, doon sa mga kabisihan na yon, ang ating bantayan, yung wag tayong mawala sa gawain ng Panginoon. Huwag tayong mawala. Kaya nga pinag-aralan natin, listen, a call to action, reposition. Sabi nga po, gaano man karami yung notes natin, madami tayong na-notes nung mga previous message natin, it will only be effective once applied. Right? Kahit pa madami, madami akong sinulat, ito yung mga principles. Alin dyan yung in-apply mo? Alin dyan yung ginagawa mo? Right? So, madali po nating sabihin na mahal natin ang Diyos. Pero sabi nga, hindi pwedeng mahal natin ang Diyos pero hindi natin mahal yung salita niya. Hindi tayo nagbabasa. Hindi tayo nagdi-devote ng oras kay Lord. Yung life group devotion, pahirapan pa. Pahirapan pang magising. Ang ating mga kabataan ang daming ways kung paano. Merong hindi nagigising sa alarm. Magpagising tayo sa ating mga kasama sa bahay. No? And imagine this, no, mga kapatid. Bakit pag tayo may pupuntahan, napaka-excited? Kapag ka may tour or may event, talaga namang hindi kailangan ng tagagising. Hindi kailangan ng alarm. Tama? So, ibig sabihin, we have to, sabi nga, examine our heart. Meron pang hindi nakatulog. Totoo yun, di ba? Bakit ganon? Bakit yung excitement natin nandun? Ito nga, sabi ko sa inyo kung bakit ako biglang naiyak kanina yung realization na lahat naman ng narito sa mundo lilipas. So bakit natin ifo-focus ang ating sarili sa mga bagay na temporary? Yung buhay natin here on earth, sabihin na natin 70 to 80. May study pa po yan kung babae ba yan or lalaki. Pero kung alin man dyan, at umabot pa tayo ng bonus, 90 plus, 100 plus, very limited. Ipagpapalit mo yon doon sa eternal life na naghihintay? Pwedeng sayang-saya dito sa mundo. Paano yung naghihintay na pangalawang buhay? Are we prepared enough? So, are we prepared enough? Are we ready for it? Doon sa second life na yon? Bakit kapag tayo manunood ng favorite movies natin, mga shows, mga video games, talaga naman, hanggang umaga, napupuyat para doon sa kanilang love. 'Di ba? Para doon sa kanilang love. And
Itong context na to, dito laging alive na alive eh. Hindi lang alive, awake and enthusiastic. No, ang ating mga kabataan. Pag pinag-usapan ang relationship, bakit pag merong pinopormahan, pag may nililigawan, nandoon yung hindi ka makatulog, hindi makakain. Wow daw. Wow. Exempted po si Kuya Jean. Siya po yung yung exemption. No? Pero majority. Majority, bakit ganun? Kasi nandun yung excitement mo, lalo na pag first meeting. Nako, mga youth na yan. Huwag kayong magkunwaring hindi kayo nai-excite. No? We've been there. We've been there daw. Pero yun ha, huwag kayong mawala ha, example lang yun. Ang context natin is examine our heart. Saan ba tayo na-excite? And then from that, malalaman natin kung nasan talaga yung love natin. Love ba talaga natin si Lord or may iba tayong love? Amen. Sabi nga kagabi, ang title pa naman ng Love Fest namin, Hello Love Forever. Ang forever na kay God lang. Huwag niyong asahan kahit pa asawa niyo na yan. Di ba? Kahit pa asawa niyo na yan, may limitation kasi ang tao. Any moment, yung panahon na love, nung mga, yun nga, lagi nilang pinapatotoo, pag nagliligawan pa, pag BFGF pa, pero kapag ka naging spouse na, di ba, nagbabago. Kasi nga po, yung function and purpose, yun yung dapat maintindihan. Amen? Pag kasi meron ng pamilya and familiar spirit creeps in, doon na mas namamagnify yung function. Ikaw tatay, focus ka dyan sa trabaho kasi ikaw yung provider. Ikaw nanay, ito yung sayo. O anak, ito yung sayo. So sabi nga sa mga kabataan, lalo na sa mga girls, no? Huwag tayong papadaya. Huwag papadaya, may ganun. Hindi po ganun yung exact statement. Pero ibig sabihin, kung tayo daw po ay pipili ng manliligaw or pipili tayo ng mapapangasawa, ang piliin po natin yung mas love si Lord kesa sa atin. Kasi if He loves God, sisiw na sa Kanya na gawin or ipakita yung love para sa'yo. Kasi si God yun eh. 'Di ba? Kung mahal niya ang Diyos, ibig sabihin yung sacrifice nandun, kaya niyang ipagpalit. And me personally po, I'm also assessing myself. Ano na ba yung naisacrifice ko kay Lord? Ano na ba yung naisacrifice ko? So I think one of my great sacrifice is yung about sa relationship. Kasi hindi siya madaling gawin. No, hindi siya madaling gawin. No, doon yung sinasabi nga na lalabas ang maghahalo ang luha sa uhog. 'Di ba? 'Di ba? Yes. Yes. Maglalaban ang isip at ang puso. 'Di ba? It will either break you or build you. So make the right choices. No? If you want change in your life, change your choices. Kasi it's a matter of choice eh. Intentionally, yung change natin. Intentionally, yung paggawa natin sa mga bagay-bagay. And then, sabi nga po, sabi ni Pastor, if Christ is our priority, nothing else matters. If Christ is our priority, nothing else matters. And then, pangatlo pong principle, consider your faith. So, ano po yung una natin? Intentionally choose to love God and be in His presence. Second, examine our hearts kung ano ba talaga yung ating first love. And pangatlo, consider your faith. Consider your faith. What beliefs have you founded your life upon? Do you really live your life as a person who believes in the promises of God? Naniniwala ba talaga tayo doon sa pangako ng Diyos sa atin? Or kapag ka narinig natin yung pangako na yon, nagsalubong na yung kilay at
question mark na malaki ang nasa isipan. Lord, paano? Lord, totoo ba to? Diba? So sabi nga sa inawit natin kanina, God is faithful. The God whom we serve never lies. Hindi sinungaling ang Diyos natin. So kung anumang pangako na kanyang ibinigay sa atin, yan ay mapangyayari in His perfect timing. Bakit Ate Aina, I keep on praying? Ito yung lambing ko kay Lord. Hanggang ngayon, hindi pa rin ibinibigay. Sabi nga, may mga hindi binibigay sa atin si God kasi iniingatan niya tayo. Dahil maaaring pag ibinigay yun sa atin ng Diyos, it will just destroy us. Kasi hindi tayo ready. Hindi tayo handa for that. Amen? Even po sa ating mga material resources, ito po lagi kong naririnig kay Sister Ken. Sabi niya, ang problema ng tao naman, parehas lang. Sabihin na natin sa pera. Yung namomroblema ng 100 at namomroblema ng 1,000,000. Kaya nga sabi, di ba, lahat ng meron dito sa mundo, temporary lang lahat naman lilipas. No? Kaya hindi tayo dapat doon mag-focus. Yung problema ng kailangan ng 100 at yung problema ng 1,000,000, di ba, parehas lang ang problema. Right? Minsan tayo ay hirap tayo, kailangan natin ng 100. Pero yung mga tao din na tinitingnan natin, ang tingin natin sa kanila, very successful at walang problema sa buhay, nangangailangan pala sila ng 1,000,000. So mas malaki pa. Mas malaki pa. So do you believe that what He has for you will satisfy your soul in a way that nothing else ever will? Naniniwala ba tayo na yung ibibigay sa atin ng Diyos, yun lang yung makakapag-satisfy sa atin? Amen. Right? Yung material possessions, hindi tayo masasatisfy. Pagpunta ng kabilang buhay, hindi natin yan madadala. Right? Yung bahay natin na magaganda. Kahit nga, anyway, wag na pala yun. May naalala lang po. And do you believe that your inheritance in heaven is far more glorious than anything you will ever have or experience here? Mas matindi yung naghihintay sa atin sa eternal life, yung buhay na kasama natin ang Diyos. Sabi po doon, ang ating bahay ay ginto. Ang ating tapakan ay ginto. Yung ating daanan doon ay yung mga halaman na talagang malalaki. Diba yun ayaw ba natin nun? Gusto. Amen? So, it is easy to give lip service to such things. No? Sabi nga ni Pastor, well done is better than well said. Tapos ang reaction natin, well said. Well done is better than well said. Well said. Diba? If we really love God, let's show it. Kailangan nagmamanifest sa buhay natin. Learn to rekindle that divine spark. Diba? It is easy to give lip service to such things. It is harder to walk by faith in such things. Your faltering love for Christ may be rooted in a faltering faith in Christ. No? Kaya po sabi, consider our faith. Kasi kung ano po yung pinaniniwalaan natin, doon susunod yung ating action. Right? Kung mababaw yung faith natin, malamang sa malamang, yung manifestation ng pagmamahal sa Diyos, hindi rin mapapakita. Sabi nga po, di ba? How can we love someone na hindi natin kilala, na hindi natin alam? So our faith and our love will be deepened through the word and through prayer and through fellowship with other faithful believers. No, wag tayong mag-disconnect. Wag nating i-isolate ang ating mga sarili kahit ano pang problema ang ating pinagdadaanan. Nakakalungkot po, may mga tao na
hindi po nakakapag-church, hindi nakakapunta kasi mas namamagnify yung problema. Kapatid, hindi muna ako makakapunta kasi may problema. Ganito, ganyan. Kapatid, hindi muna ako makakapag-church kasi meron kaming bisita. 'Di ba? Babalik at babalik tayo. Who is your top priority? Who is your top priority? So kagaya po nung kandila na sinabi ko kanina, na kapag ka siya ay nadaanan ng hangin, kung i-apply natin ito sa ating buhay, nakagaya tayo ng isang kandila at dumating yung doubts, dumating yung fear, dumating yung hard times, hard situation, difficult times sa buhay natin, nagdidim yung ating flame. Nagdidim yung divine spark na meron tayo. So for my conclusion, rekindling our divine spark is a must to effective and efficient rebuilding. We are in this season of rebuilding and we are all aware that it won't be easy. Kaya nga po, sabi ni Pastor, it will take 3 to 5 years. Hindi ganon kadali ang mag-rebuild. Alam niyo po ang susi na kailangan nating unahin? Go back. Go back to our first love. Rekindle our divine spark. Kasi siya ang source ng lahat. Again, rekindling our divine spark is a must to effective and efficient rebuilding. So maraming salamat po at magandang umaga po muli sa ating lahat.